Good evening mga kasangbahay. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Legal. Kami po ay naka-live streaming sa YouTube and Facebook ng UNTV News and Rescue at napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Bago tayo magpatuloy, pabatiin muna natin ang aking kapartner, ang nag-iisang Attorney Joey Domingo. Good morning, Attorney Joey. Ay, good evening! Ano ba yun? Attorney Joey! Live pa naman tayo, Attorney M. Hindi to Kaya tape, nga. mga kasambahay. Hindi nagkamali si Attorney M. Nasanay lang talaga siya siguro. Nasanay. Na umaga yung programa natin. Oo, LDR tayo at nakagante ako sa'yo, Attorney M. Ako naman yung Oo naka-zoom ngayon. Oo, ang hirap kasi pagtagpuin ng schedule. Oo nga. Di bale next week, promise magkasama na tayo dyan. Yes, Ayun. oo. Magandang gabi sa ating mga kasambahay. At maraming salamat sa palaging pagsama sa amin ni Attorney M tuwing Huwebes. At ngayong gabi nga, isa na namang exciting na talakayan ang ating ilulook forward. Lalo't may bisita tayo, Attorney M, ulit, Yay! diba? At ano nga yung topic natin ngayong gabi, Attorney M? Nako, ang topic natin, medyo technical ito pero syempre expert naman ang ating kasama. Pag-uusapan natin ang Food Security 101, sapat, ligtas at masustansyang pagkain para sa lahat ng Pilipino. At dahil dyan, Attorney Joey, pakilala na natin ang ating panauhin ngayong gabi. Si Honorable Oo nga. Nathaniel M. Odocado, yan. Representative ng One Tahanan Party List, si Kong Nat. Magandang gabi po, Kong Nat. Good evening, Gandang Attorney gabi, M, Kong Attorney Nat. Joey, and good evenings sa lahat ng ating mga kasambahay. Attorney Joey, long time no see. Nakakamiss bumalik sa show Oo na nga, to. welcome. Oo nga, welcome back sa aming programa, Attorney Kong Nat. Mukhang pangalawang beses natin na naging panauhin na si Attorney si Kong Nat ngayon. Oo. Attorney M, di ba? Attorney Joey babatiin muna natin ang Oo. ating panauhin. Kaka-birthday lang ni Kong Nat. Naku, Nako. Kong Nat, happy birthday. Alam namin busy ka. birthday Thank you, Attorney Oo, M. pero salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi. Oo. Alam mo, Attorney Maraming Joey, salamat si Kong po. Nat na rin ang nakaisip ng ating topic kasi very important po sa kanya ang usapin ng food security. Kaya talagang sabi niya dapat sa huntahan pag-usapan natin yan. At kaya dahil dyan, Attorney Joey, simulan na natin. Isalang na natin ang ating Oo nga. panahon ngayong gabi. Oo. Kong Oo. Nat, ano ba yung Actually, ibig Attorney sabihin? M, Ay, yes, Attorney Joey. kinabahan ako nung sinabing Oo, si Kong food security. galing ng house. Kasi, hindi, galing ng house kasi sabi ko, naku, ang daming controversial daming na issues. nangyayari. Pero tama, daming issues, di ba? Pero tama naman, mas marami pa naman talagang dapat na pagtuunan ng pansin yung ating bansa. Katulad na nga Yes. nitong food security. So, bago na muna yung controversy at huwag ka na muna Oo. namin kamustahin Hayaan na natin Kong yun. Nat sa mga nangyayari sa Congress. Set aside na Yes. muna natin yung mga Mhm. elephant in the room, ganyan, di ba? Dito muna tayo Saka na, saka na. topic kasi mas importante naman to talaga. Food security muna tayo. Kung Nat, yun nga, tinatanong mo nga kanina, Attorney M, ano na nga ba yun? Ano ba yung food security, Kong Nat? Well, Attorney M, Attorney Joey, mukhang expert tayo dito kasi malakas tayo kumain. Pero ang technical definition niya ay simple lang. Ang ibig sabihin lang ng food security is ang bawat Pilipino sa lahat ng panahon dapat may economic and at the same time physical access sa sufficient, masustansya at safe na pagkain. Ibig sabihin po nito, ayon sa Food and Agriculture Organization, ang basihan kung merong ang isang bansa food secure, it is based on 4 pillars. Number 1 po, is ang access. Number 2 is ang availabilities. Tama ba yung supply? Okay ba yung production nila? Na-maintain ba nila? Ang pangatlo po is utilization. Ibig sabihin po nito, masustansya ba ang pagkain ng bansang yon? And last but not the least is yung stability. Maganda ba ang infrastruktura at ang processes nila na kakayanin ba nila mag-maintain ng masustansya at available food para sa kanilang mga tao? Ang ibig sabihin po nito, hindi lang merong pagkain doon sa merkado, pero dapat affordable ng bawat Pilipino.
And part po nitong food security is ang constitutional duty ng isang bansa under Article 13, if I'm not mistaken, Section 9, na dapat meron kayong mag-provide kayo ng sapat na oportunidad na makakain, especially yung mga underprivileged natin. So, hindi sapat na may pagkain, pero dapat ang pagkain ay kayang bilhin at kailangan masustansya ang pagkain. Yan ang food security. Oo. Naku, very ano pala no, complicated in a way yung usapin ng food security. So, hindi enough lang na may available, no? So, ibig sabihin ko na iba yung konsepto ng food security sa food sufficiency, no, Attorney Joey? Oo nga, yun din ang aking iniisip kanina. Sabi ko, pag pareho namang usaping pagkain, may pagkakaiba pala ang sabihin ng food sufficiency and food security, Kong Nat. Opo, Attorney M, Attorney Joey, ang pagkakaiba nila, si food sufficiency only talks about supply and management. Meron bang tamang produksyon ng pagkain ng isang bansa May sapat. and na-maintain ba nila yung supply para ma-feed ang tao nila? Opo, yun yung key difference ng dalawa. Oo. Tsaka kung hindi naman abot kaya, kung not, no, parang it would also be a problem when we talk about food security kasi kasama nga dapat na may access. So meaning dapat abot kaya din, Attorney Joey, di ba? Kasi kahit naman nandyan, hindi naman afford. Di ba? So how can At hindi we naman talk about hindi food security? ma-access. Oo. Hindi Diba? ma-access dahil mahal yung mga masusustansyang pagkain tulad ng mga organic na mga pagkain. Attorney M, sinasabi natin maraming mga pagkain na puno ng chemical, ganyan, 'di ba? Pero yung mga organic hindi Mas masyadong mahal. accessible kasi Oo. Which is parang medyo Just- ironic din, no, Kong Nat? Kasi yung gusto nating mas healthy, pero actually hindi naman siya ganun ka-accessible kasi mas mahal, 'di ba? So magiging another problem din siya instead of giving a solution kasi nga sinasabi nating healthier but it's not as accessible, no? So yun nga, medyo komplikado at medyo maraming layers pala, Kong Nat, no, yung usapin ng food security. Opo. But tama ba, Kong Nat? Meron naman tayong mga umiiral na Attorney M. batas. In fact, marami. Yes, Kong Nat, you were saying po. Meron po. Pero just to address po kasi very technical and very untalked about itong issue ng malnutrition. Just to give emphasis, ang Philippines po 30% lumalabas na stunted ang children. Ang long-term effect po niyan is una, maraming sakit ang pwedeng madala ng kabataan natin, meaning it's a bigger burden for our healthcare system. And pangalawa, it will affect our workforce later on kasi That's ang right. economic driver natin sa Philippines ngayon is our services. Pag hindi healthy ang kabataan, hindi healthy ang populace, malaking problema po siya para sa estado. So ang tinitignan po natin din na pag hindi masustansya ang pagkain, nagkakaroon ng hidden hunger. Ibig sabihin, nakakain ka 3 times a day, pero ang kinakain mo very insufficient to sustain your needs. So nagkakasakit ka pa rin. Now, on your next question on the laws, Attorney M, marami tayong batas. In fact, this is just my opinion, hindi tayo nagkulang sa batas. Nagkulang tayo sa implementation and coordination. Oo, yan usually yung Ano-ano problem, pa? no? Oo, ang dami nating batas Oo. pero ibang usapin kasing implementation. Oo. Oo. Pero just to Opo. make the public aware, just to make the public aware, Kong Nat, pwede ba nating banggitin ang mga halimbawa nitong mga batas na may kinalaman sa food security? Bagamat hindi na muna natin siguro masyadong i-detalye. didiktikin yung implementasyon. No? Oo. But at least, para maging aware lang yung ating mga kababayan at yung ating mga kasabahay na mayroong mga ganitong batas na available in relation to food security nga. Ano-ano pa yung mga batas natin na available, Attorney Kong Nat? Well, the way na pinaghiwalay ko siya is 2 things. One is the supply side and second is the safety and nutrition side. So kung titignan natin sa supply side, meron tayo yung AFMA,
yung Mm. Agriculture and Fisheries Management Act kung saan nagbibigay ng modernization mandate ang batas and at the same time binibigyan ng credit ang mga farmers para makapagtanim at makapagbigay sila ng tamang supply. Second doon is yung very controversial na rice tariffication act natin kung saan niliberalize ang rice trading para supposedly to provide us with enough supply na hindi tataas masyado ang presyo ng bigas pag nagkaroon ng krisis. And then on the safety and nutrition side, meron tayong Food Safety Act, meron din tayong School Feeding or Nutrition Law, and yung masustansyang kabataan na batas natin, kung saan ito sana yung mag-address sa malnutrition ng ating kabataan. Mm. Ako, idagdag ko lang, Attorney Joey, naalala ko, kasi nabanggit mo rin kanina, Kongnat, yung stunted, no? In fact, nagiging additional problem siya, kahit for the Department of Education, I suppose. Kasi yung mga bata, nahihirapan din matuto. Kasi kung sila ay gutom or hindi nga sufficient yung nutrients na nakukuha nila, nagiging multi-tiered problem kasi nga kahit yung pag-aaral nila mahihirapan din sila kung gutom nga sila or hindi nga sufficient yung nakukuha nilang nutrients, 'di ba? So, yun, it's also another layer, another problem na kailangan din talaga nating ma-address, no? Oo. Tapos nabanggit kanina ni diba, Kongnat yung... Yes, Attorney Joey. Iba nung nag-aaral tayo sa law school, di ba? Ayaw natin yung nag-aaral tayo ng gutom. Parang hindi gumagana yung utak natin kapag gutom. Alam din yan ni Kongnat, syempre as a lawyer, no? Di ba, Kong? Oo, di ba, Kong? Parang kailangan busog muna. Nakakainit ng ulo pag gutom. Oo. Naku, na-stress ka hungry. na nga, gutom ka pa. Oo. Tsaka alam mo, ang Pilipino, kung natin ni Joey, rice is life, no? Kaya talagang malaking usapin din sa atin yung rice tariffication kasi, di ba, very popular yung mga unli rice, di ba? Talagang nakakainit ng ulo at parang hindi enough sa Pilipino yung may ulam. Kailangan talaga may kanin, di ba? So, kaya controversial nga yung usapin ng rice tariffication, di ba? At laging may move to amend, pero parang hindi pa rin natin alam at this point nasan ba tayo. Ayan. So, ito, Attorney Nat, Kong and Attorney Nat, ayan. May obligasyon ba ang ating gobyerno na tiyakin na walang nagugutom? Is it proper to say that, Kong? Yes, Attorney M and Attorney Joey. Well, basically, it stems from two main points of law. One is ang international, which is yung ating section ba? Article 11 pala, sorry. Article 11 on the ICSCR or yung International Convention on Socio and Economic and Cultural Rights. Na nagsasabi na dapat may right to adequate food ang bawat citizens, ibig sabihin nun, may food security. And then secondly, may obligation ng state under Article 13, Section 9 ng Constitution na kung saan magbibigay siya dapat as part of its social justice mandate na adequate food, especially doon sa underprivileged. So essentially, dapat ang gobyerno mag-take ng positive step. And I think Attorney M and Attorney Joey, this has already evolved more than just mandates of law, no? Kasi kung makikita mo, ang food security is now becoming an issue of sovereignty. In a sense na pag wala kang food security, nagkakaroon ka ng external pressures economically and supply chain-wise na nakaka-affect sa policy mo dahil kailangan mo mag-depend to another state kung hindi enough or food secure ang bansa mo. But as it is, Attorney M, di ba, meron ba tayong redress sa grievance? Halimbawa, kung ako ay isang mamamayan na nagugutom at alam ko na hindi sapat yung aking nakukuhang masustansyang pagkain, meron ba tayong, hindi naman natin pwedeng, saan ba tayo pwedeng magreklamo? Hindi naman, di ba? We cannot just take it to the streets katulad na ginagawa ng ilan na, nagugutom kami. Meron ba tayong available na, kumbaga, response sa mga kababayan natin, Kongnat, na syempre, meron pa ring, may problema sa pagkakaroon ng access sa masustansyang pagkain, di ba? Kasi meron pa rin tayong mga naririnig, lalo na dun sa mga far-flung areas, di ba, na nagdidildil ng asin o kaya naman saging lang yung kinakain, tapos yung ulam asin lang, di ba? May mga ganon, Attorney. So, sa mga ganitong
mga nasa ganitong kalagayan, Kong Nat, 'di ba, practically speaking, meron ba tayong maipapayo o ano bang available na redress para sa mga nagugutom nating kababayan aside sa Mhm. pagbibigay ng ayuda ng gobyerno, Oo. 'di ba? Well, Oo. Mm. unfortunately, the way our laws are structured, it's principally imposing an obligation to the government agencies. Mhm. But hindi niya tinitreat Mm. na bilang karapatan na pwede ka magreklamo kasi kulang ang pagkain mo. Mhm. So, yan yung Correct. problema natin. So, kailangan may shift ng approach towards food security sa mga bagong Mhm. batas. Now, when it comes to Mm. what is available legally, well, we have to rely on the food programs of the DA and the DSWD Mhm. kasi yun yung mga nakikita kong ginagawa ng ating gobyerno na tumutulong para ma-ensure na at the level of food security wise, mini-maintain na hindi masyadong mataas Mhm. ang pagkain and at the same time may programs to sustain especially for children. I think ito yung walang gutong Mhm. program ng DSWD. Oo. Nabanggit natin ni Mm. Joey ni Kong Nat yung Department of Agriculture and then DSWD. Correct. But I think there Oo nga. might also be some sort of confusion kung ano nga bang ahensya ng gobyerno ang principally responsible to make sure na secure ang pagkain, no? At sufficient, healthy yung pagkain. So, can you walk us through, Kong Nat, ano ba talaga yung roles at sino-sino ba yung mga ahensya ng gobyerno na dapat nating tapikin? Tsaka in a way, parang yung redress din na gustong, yung sinasabi ni Attorney Joey, parang it will be Mm. government to government approach siguro, no? So yung isang ahensya ng gobyerno, tatapikin mo yung kabila, uy, parang yung mandate mo parang kulang, hindi nagagawa, no? Parang ganun yung mangyayari. Kasi kailangan naintindihan din natin yung role ng bawat isa. So paano ba yung dynamics doon, Kong Nat, from different government agencies to make sure na may secure na pagkain para sa mga Pilipino? Well, essentially, the Department of Agriculture is tasked when it comes to food sufficiency. Ibig sabihin Mhm. nito, tama ba, kaya ba nating abutin ang food production? Kailangan nila protektahan ang farmers' welfare. Tapos Mhm. kailangan nila mag-provide ng sufficient infrastructure, which is, I really commend the Department of Agriculture Mhm. ngayon, no? Kasi I went to Naga a few weeks ago and then nag-inaugurate si President Bongbong Marcos ng cold storage doon. And very important yun kasi the creation of food hubs na ginagawa ng DA is the same model used by China and other states sa kanilang Mhm. drive for self-sufficiency. The reason being is 20 to 30% ng ating food supply goes to waste kasi walang post-harvest Mhm. facility and storage. So that's a Mhm. very good move. And kung maka-establish yun nationwide, we're going to see definitely an increase in terms of food supply side na ng sufficiency. So yan yung CDA. Mhm. Now when it comes to nutrition and products going to the market, medyo this is very Mhm. weird because it has to go through the DOH. So yung mga Oh. napupunta doon sa market, DOH yung tumitingin. And Mm. then titignan nila kung pasado ba, anong quality, etc. Mhm. Plus, ito yung next step. DTI will now check if tama ba yung processes, tama ba yung presyo ng mga lumalabas na pagkain. Mhm. And then of course, we have those sub-programs by other agencies such as DSWD and DepEd, which focuses in their certain sectors like children in Mhm. schools, and then DSWD sometimes out-of-school children, all of those things. So ganun Mhm. yung flow when it comes to food by the departments currently. Mhm. Yes, Attorney Mm. Joey. Kung na Oo, tatanong ko lang kasi I'm just wondering, honest question, kasi sabi mo DOH yung nag-oversee. 'Di ba? Is it because syempre yung food may kinalaman nga naman sa health. Kaya lang in your opinion, Kong Nat, marapat ba na talagang Department of Health ang mamahala dito o meron bang mas karapat-dapat na ahensya ng gobyerno ang mag-oversee nito para mas lalong makarating naman talaga sa grassroots itong concern ng food security, ma-ensure Mhm. natin na talagang delivered sa mga kababayan natin na nangangailangan. I think we have to increase yung powers ni DA, to be honest.
Kasi they shouldn't be Mhm. just about supply and infrastructure, but they also have to ensure na our total scheme of agricultural produce is sufficient to produce nutritious food para sa populace natin. So kumbaga ang schematic Mm. approach na dapat hindi lang kumpleto ang rice, but also the strategy na dapat pwedeng alternative food source, let's say kamote or whatever other food source, dapat si DA has that kind of additional powers. Now, ang magiging delineation niya na this time with DOH is si DOH mag-check if tama ba yung nutritional value or tama ba yung sinusupply on a per area basis nung schematic approach ng DA. Kasi I think DA, since sila ang nagpo-produce ng supply, they have more Yes. technical expertise, they have more knowledge when it comes to anong kailangan or deficient per area ng mga taong nakatira doon. Mm. Idagdag ko na rin, Attorney Correct. Joey, ha. Kung net, what do you think will be the role of the LGUs? Kasi syempre, iba-iba din yung, parang iba-iba din yung landscape in a way, no? Or yung food requirements per LGU. Paano kaya makakatulong din yung LGUs natin? And then, itanong ko na rin, Kong Nat, ano yung role ng PDP natin or yung Philippine Development Plan in terms of food security? Paano ba yan? Sinusunod ba yan? Or nagiging guide ba yan ng ating mga ahensya ng gobyerno kapag nagka-craft ng policies or ina-address yung concerns on food security? Yes, ang PDP is actually the roadmap of all of our policies when it comes to each schematic issues. And ginagamit natin siya para ma-ensure na within the timeline and tama yung approach ng ating mga pinapasang policies. Now, on the LGU side, ang main intervention ni LGU, Attorney M and Attorney Joey is among two things. One, dahil sa Price Act, kaya nila i-control yung presyo ng mga food products doon sa area nila. And number two, yung mga LGU to LGU schemes na nangyayari ngayon na let's say may oversupply ng gulay in certain municipalities outside of the city. Makikipag-deal sila G to G, LGU to LGU, na kami nabibili, distribute mo sa amin. Mga ganun yung arrangements nila. But I think the LGU should not be taken in an isolated approach. I think kailangan lahat ng LGU magkakaroon ng discussion na ito yung supply dito sa amin, sobra to at this certain point of the year. Baka naman sa ibang areas pwede kayo mag-usap para doon namin mabenta. Magkaroon na lang tayo ng kumbaga inventory and trading mechanism. And mas madali sana yon i-monitor and mas madali laruin ang mga crops na ibibigay on a per area. Now when that happens, Attorney M, Attorney Joey, we produce two things. One, we monitor how much supply that we have and we know where to throw the supply. Number two, since may yearly or year-round ka na, save for typhoon or etc. or any calamity, malalaman mo na kung saan kukuha ng mas murang pagkain. Ibig sabihin, the prices of food will now be more predictable because you know where to get supply and how to put supply in areas that lack supply at certain points of the year. Bago mag-break si Attorney M, baka makalimutan ko kasi yung tanong na to. Pwedeng later mo na to sagutin, Kong Nat, no, bago mag-break si Attorney M. May safeguards ba dito sa role ng LGU? Kasi hindi naman natin sinasabi na mag-overprice o baka i-hoard yung supply, pero there could always be a possibility, lalo na kung magkakaroon ng scarcity sa mga iba't ibang agricultural products or iba't ibang uri ng pagkain. So, are there safeguards for this? Yung powers ng LGU, sabi mo nga kanina na mag-angkat o kaya yung mag-G2G sila, meron ba tayong safeguards for this? Pero pwedeng mamaya mo na sagutin yun. Hold it, Kong Nat. Mukhang mag-break ata si Attorney M. Attorney, yung sinabi ko nga tanong ko nga kanina, Kong, may safeguards ba tayo for this LGU? Yung mga LGUs natin na nag-aangkat ng mga food supplies natin. Well, essentially, meron silang Price Control Council based on the Price Act, no? Kung saan ang DTI at DA ay kasama doon sa council na nag-check ng presyo kung tama ba. And ang maganda doon kasi the Price Act itself punishes three things.
It punishes number one, yung hoarding o yung paglimit ng supply ng pagbebenta. And then number two, yung profiteering. Ibig sabihin, binibenta mo ng sobra-sobra yung isang produkto. And then lastly, yung cartel, which talks about businesses colluding or nag-uusap-usap sila para i-control yung market prices at para kumita. So ang LGU is being overlooked by two other departments, by the DTI and the DA, to ensure na hindi nangyayari to. So may bantay po ang LGU and at the same time may bantay po ang business sector on a per LGU or area basis kung tama ba ang presyong lumalabas. Oo. Kasi pag sa domestic level, medyo nagiging usapin yung hoarding, no? Kapag sa international naman, yung smuggling, nagiging problema naman, no? Kung natin Attorney Joey. So, kaya nga napaka-komplikado niya talagang problema. And then just a few days ago, nakita ko di ba? Parang may LGU ata na binili na lang yung mga gulay, 'di ba, na harvest, tapos parang binagsak na lang in one area dito kasi kesa daw masayang, no? So ayaw din sana nating mangyari yung food wastage kasi we have so much pero parang hindi sumasakto dun sa pangangailangan. Ang daming nagugutom, ang daming kailangan kumain. So kailangan din ma-address na hindi ma-waste yung pagkain in essence, no? Yun. Nako, eto kung may nagtatanong dito, I think, Attorney M, yes, sige, ang kulang natin kasi is aside from those food hubs or aside from those food storage areas, kulang tayo ng real-time monitoring ng supply data. And kung meron sana tayong ganun, madali nating maaayos kung saan ilalagay yung pagkain at saan iso-store yung pagkain. Oo, that's right. Tsaka kasi alam naman natin. Yes, Attorney Joey. I was going to say sana akong Nat na nung sinabi mo nga kanina yung mga safeguards sa LGU. Kasi ideally, there are safeguards pero ayoko naman masyadong maging critical, no? Pero yung implementation talaga nito kasi talagang nangyayari, meron pa rin talagang naku-hoard, 'di ba? Meron pa rin talagang naku-overprice. Meron pa rin talagang nagka-capitalize ng crisis, 'di ba? Halimbawa, meron tayong kulang sa rice sa ganitong area. So mag-overprice sila sa ganitong area tapos isisingil yung government natin na hindi pa rin 20 yung bigas. 'Di ba ganun? But in truth and in fact, may mga nangyayari talaga within yung mga probinsya natin na hindi masyadong na-implement, even though sinabi nga ni Kong Nat kanina, meron naman talagang mga safeguards. So sana, ayun lang, gusto ko lang ilabas yung feelings ko doon. Tsaka, di ba Kong Nat and Attorney Joey, kasi we also have to understand na when we talk about food security, hindi naman pare-pareho ang supply ng pagkain sa iba't ibang areas ng bansa, di ba? Kasi for example, in some areas, napakadami ng halimbawa ng bawang, ng bigas, no, ng gulay, iba-iba depende rin sa klima, 'di ba, kung ano yung hina-harvest nila doon. So kaya napakasakit siguro ng ulo ng gobyerno natin, no? Kasi even yung usapin ng food security, pinaka-basic yan Siyempre, kailangan natin kumain. So eto na nga yung katanungan, Kong Nat, no, yung segue ko talaga, no? Ayan, bakit daw may gutom pa rin? Actually, marami pa rin gutom kahit agricultural country ang ating bansa. Kahit nga sa rice, 'di ba? Bakit nagkakaproblema tayo sa supply ng bigas kahit po tayo ay agricultural country? Ayan, mamaya na yung susunod na katanungan. Yun muna siguro, Kong Nat. Kong Nat, correct. I think it's not the lack of laws, Attorney M and Attorney Joey, no? It's really the coordination, no? Correct. And dagdag ko lang, I think it's really the political will kasi maalala mo yung mga kwento ng nakakatanda, tayo nagturo sa Vietnam and Thailand kung paano magtanim and etc. Pero hindi tayo, ngayon bumibili na tayo political sa will. But political will hindi lang ng national government, Kong Nat, 'di ba? Political will ng mga nag-i-implement on the ground. 'Di ba? Tama ako. Correct. Tama ba ako sa sabihin? Kasi may multifaceted problem siya Oo. Yes, Kong Nat. And ako, to be honest, ilalabas ko na rin feelings ko. Ganito daw pag LDR, sabi na Attorney Joey. Ako, to be honest, in a time like this, it's very, very weird to act up divisively. Ito yung panahon na dapat mag-unite ang Filipinos in a sense na we have to look not just for what's ahead in elections, but to look at what we have to solve right now. And hindi ito magagawa ng isang tao lang. Kailangan
maintindihan nating lahat na shared responsibility ito. Ang initiative should not only come from the government but also it should also come from the people and the business sector. And Yeah. I'm very concerned with the way we're treating the problem right now because ang akala natin lahat ng blame is just the national government. It's not. Mm. We're part of it. We have to also find Totoo. ways to find solutions to this. Oo. Alam mo, Attorney Joey and Kong Nat, share ko lang. Kaya medyo namamaos na ako kasi wala si Attorney Joey, wala akong katsikahan kanina. Kausap ko talaga yung mga ka-team natin sa huntahan. So napag-uusapan nga natin ito. Yan nga yung shared responsibility. Even yung private sector, no, meron tayong konsepto ng corporate social responsibility. Also, no? Kasi as it Nai-imagine is kita now, nagagalaitin kanina, Attorney M. medyo malat na, oo. Habang Dapat sumiksik talaga ka susunod dyan, magkakasama tayo para Oo, joint effort. totoo. Oo, yan. No. Oo. Pero ako gusto kong, I want to ask talaga personally si Kong Nat kasi one of the brightest and the youngest house member, syempre si Kong Nat. Kaya lagi nating iniimbitahan sa Yeah. programa. Kong Nat, what do you think will be the role of what do you think will be the critical role of Congress right now? Kasi alam mo, kagaya ng sinabi ni Attorney Joey, lagi nating naririnig yung role ng Congress in various capacities, no? Pero in terms of usapin ng food security, Kong Nat, ano ba ang role sa tingin niyo po ng Kongreso? Kasi sabi niyo nga mukhang marami na tayong batas pero ano bang matutulong ng Kongreso para dito sa usapin ng food security? Ay, address ko lang yung bright, no? Bright kasi ano yung Ah? no? Malawak no? Ikaw talaga, Kong Nat. Kidding aside. Masyadong seryoso eh. Oo nga. Kidding aside, I think Attorney M and Attorney Joey, Congress, especially us, the neophytes, should understand na it's not just about crafting nicely worded policies, but also understanding that right now Congress steps into a new era. And that era is legislative governance. Meaning, hindi lang kami magka-craft ng batas na which we think what should happen, but we have to go to the ground, we have to go to the agencies and understand specifically what's happening. And that's part of our duty in creating laws, not really going into another department. I think yun yung main gap bakit most of our laws are good in wisdom, good in wording, but hard to implement. Because there's a lack of real or ground experience being placed into the law. So I think as a neophyte, those are the things that we have to work on, not really just writing, but also going and understanding the process and understanding the problems, especially sa farmer side, no? Kasi napakahirap talaga magtanim. I mean, I realize on average, ang national data shows ang pagtanim mo, ang expenses mo, halos kulang ang iyong kita just to ensure that makapag-harvest ka. And in fact, nagkakaroon ka ng debt trap dahil na imbis na may kita ka, ang nangyayari, nangungutang ka, nalulubog ka lang sa utang. So, these are things that we have to study on policy and legislative governance level. And these are the things that we have to advocate for. Kasi Attorney M, Attorney Joey, by now I really understand na kahit anong gawin mo, kahit gaano kaganda ng concept, kahit gaano ka well-researched, merong kukontra dyan eh. Merong iipitin ka na hindi tama yan, etc. etc. So that's the reason why we have to go to the ground and experience it ourselves to show them and argue well na ito dapat yung mangyari. We have to change how we see things and we have to change how to approach it right now. Oo, tsaka iba kasi Kong Nat and Attorney Joey, yung in theory parang ang ganda, pero iba kasi yung application, di ba? Iba yung idea, in an ideal world ganito dapat. Pero sa totoo, paano ba tayo makakagawa ng batas na kaya naman talagang ma-implement on ground na magiging effective? Kasi nga Attorney Joey, sa probinsya, di ba, Kong Nat, oo, one season lang or one cycle lang na hindi makapag-harvest, baon na sa utang, makulang lang ng abono, wala na, kawawa na yung farmer. So, kaya dapat talaga, I mean, very, very precautious din, no, yung ating lawmakers. And Attorney Joey and Kong Nat, syempre may oversight functions din, di ba, Kong Nat, yung ating Congress, di ba? Baka pwede namang talagang katukin yung ahensya ng gobyerno. Yes, Attorney Joey. Aside pa sa sinasabi nga ni Kong Nat kanina na maganda yung ating mga laws, ganyan, kailangan natin i-ensure na maayos yung implementation, we also have to look at yung practicability. No? Hindi lang yung applicability. Ang practicability, kung practical ba siya
i-implement sa ganitong area kasi magkakaiba. May mga concerns bawat area, 'di ba? Iba yung concern ng mga iba't ibang area sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, considering yung location, yung klima, saka yung itsura nung ano, 'di ba? Kasi may mga areas tayo na mas maraming lupa o kaya mas maraming mga magsasaka, meron namang mga areas na mas maraming mangingisda, 'di ba? So siguro yung mga laws natin has to be applicable and practicable, not just practical but also practicable in application and in enforcement, 'di ba, Attorney M and Kong na. Tama, Ayun. Attorney May isa pa Joey. And yatang ako, if tanong. I may digress Yes, a little Kong. bit, Yes, I'm really, Yes. medyo ibang topic, pero I really want to, I really want to raise this na minsan natatrap yung ibang politicians into pushing for certain legislative agenda na that's only popular, but it's not practical. So I really agree with Attorney Joey na hindi porket mabango kailangan gawin. I mean, that's your burden as a leader. You have to bear that Yes. burden na kaya mo ma-explain sa kanila na overall ito yung nagiging effect ng action mo. And it's not gonna be good, not just for our generation, but for the generations to come. So, that's the hard part of being a lawmaker. Kasi kailangan mo explain and kailangan mong panindigan yung tama and practical application ng batas. Narinig ko actually, Attorney Joey narinig ko si Kong na talaga sa isang pagdinig. He was really mentioning that na that's what you mean when you talk about political will. Kung minsan hindi siya popular, no? Or baka minsan kasi we are Correct. looking at short-term solutions. Okay, makakatulong to short-term, but in the long run, hindi siya makakatulong para sa mas nakararami. So talagang kailangan din manimbang ng maigi. At kailangan mo talagang naintindihan din yung issue para alam mo ano ba yung makakabuti. Talaga, di ba? So yan, ang mga Sa akin burden. sa akin, Attorney M, kung hindi siya popular because hindi naiintindihan ng tao. And I understand as politicians, hindi ka rin naman mailulukluk dyan kung hindi ka iboboto, di ba? That means you're not popular enough sa iyong mga constituents. So why not? Kung hindi siya popular, ibig sabihin, hindi siya naiintindihan mabuti o inaakala ng mga constituents na makakasama yun sa kanila. So I think it is incumbent upon every political leader. I know it's easier said than done, pero ideally, it's incumbent upon the politician himself, katulad ni Kong Nat, na kung may magandang proposal pero hindi popular, ipaintindi sa ating mga kababayan kung paano makakabuti para naman hindi mahirapan later on kapag ka nagkaroon na ng batas, hindi naman na maging unpopular yun kapag ka naintindihan na ng kanyang mga constituents, di ba, Attorney M, Kong Nat? At dahil dyan, Tama, kaya Attorney Joey, kaya nandito si Kong Nat sa ating programa, o di ba? Syempre laging bukas ang ating programa para kay Kong Nat at sa mga iba pang government leaders na gustong magkaroon ng plataforma at magkaroon ng pagkakataon. May paliwanag yung kanilang mga adhikain, yung mga gusto nilang mangyari. Kasi nga, it can also be difficult and it can also be tricky kung paano may papaunawa sa ating mga kasabay. Kasi kung minsan medyo parang feeling mo baka masyadong high level, pero hindi kailangan natin mag-effort din ipaliwanag, no? Gusto ko na rin if I may digress din, no, kagaya ng sinabi ni Kong Nat. Kung minsan, no, hindi po, 'di ba, in Congress specifically, no, sinasabi natin bakit ba walang session, walang trabaho. Alam niyo na, hindi po ganoon kasi yung ating mga district representatives and party list representatives pumupunta nga sa distrito nila at kinakausap yung mga tao. Ano ba talaga yung concerns? Kasi kung craft ng batas, hindi mo naman naiintindihan ano ba talaga yung pangangailangan? Ito na yung pagkakataon para maitanong nyo, malaman nyo ano ba yung concerns ng constituents nyo para match naman, di ba, kung natin Attorney Joey, ito yung concern, ito yung kailangan na kailangan nilang tulong sa pamamagitan ng batas or siguro resolution or oversight function ng Kongreso. So, very complicated at we don't envy you, Kong Nat, no, Attorney Joey. Oo, mahirap ang trabaho ng isang mambabata. So, ayan. Ay, naku. Just full disclosure lang, Attorney M, no, and Attorney Joey, I've been to two provinces today. Chinek ko yung farmers diba? natin, tsaka yung mga toda. I mean, it's not easy. It's not easy. Pero ako, just going back also to what Attorney Joey said, no, this is what I learned sa Singapore, na parang it's about standing and explaining your decisions
And that's the main reason why Singapore is very successful. They made a lot of unpopular decisions, pero it was the right decision because it looks at it at a very pragmatic, and at the same time makikita mo talaga na it will help ang next generation. So ako, to be honest, it will require all of us to sacrifice, and bahala na hindi sikat. Importante ginawa mo yung tama because eventually lalabas din yung truth and then eventually people will understand. Ay, oo. Parang nabuhayan ako ng loob sa sinabi ni Kong Nat. Nakakatuwa naman, no? Na marinig yun kasi sometimes we can be disillusioned, no? Minsan talagang na-challenge tayo. Pero so long as may mga mambabatas tayo, katulad ni Kong Nat, syempre, we keep on hoping and dreaming May for a pag-asa. better Philippines. Yes, oo. Ayan, ako Kong Nat. It takes all of us. Oo. Parang wala na tayong oras. Kulang pa, Totoo. Attorney Joey. Takes Siguro all of may us. mga susunod ulit na pagtatanghal na iimbitahin Oo natin nga. ang ating panahuin. But syempre, nagpapasalamat tayo kay Honorable Nathaniel Odocado, ang representative ng One Tahanan Party List, sa pagsama sa atin ngayong One gabi. Tahanan. And syempre, happy birthday again. Kung Nat, baka ikaw ay may babatiin or Happy may birthday, final Kong Nat, words. ah. Yes. So, Thank you. please go ahead, Kong Nat. Thank you Baka to, ikaw may babatiin. Thank you sa Huntahang Legal and sa ating mga kasangbahay, no? Since lawyer days ko pa lang, andyan na kayo. And it's really an honor to serve the country. And it's a big burden. And especially with what's happening ngayon, it requires us to do more and sacrifice more. So thank you for this opportunity to explain. And I hope you continue to do this kasi kailangan ng tao ng tamang information. But more importantly, kailangan nilang maintindihan rin ang mga ginagawa ng ating gobyerno. Yay! Again, thank you very much, Salamat, Congressman Nat Kong Odocado. Salamat. Naku yan, sana may time si Kong Nat to enjoy his birthday kasi Ito na. yan, galing pa siya sa sa dalawang provinces to make sure na talagang alam niya kung ano yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Thank you again, Kong Nat, at sa ulitin sana ay I wish you maging good libre ka health, pa. Kong Nat. And Yes, Oo, Thank para you. sa ating good health programa. and ano pa, More power. more power at mabless ka pa sa iyong mga ginagawa at mga adhikain mo. Sana wag mapagod Thank you, si Kong Nat thank sa you. I'll see you pagsisilbi. Yay! Ayan. Ngayon naman, Attorney M, atin namang sagutin ang ilan sa mga katanungang ipinadala ng ating mga kasambahay. Ayan, para sa ating unang tanong, Attorney M, gustong ibenta ng nanay namin ang lupang iniwan sa amin ng tatay. Ayaw ng isa kong kapatid na ibenta ang lupa. May karapatan po ba kami na tumanggi? Ayun. Buhay pa yung nanay. No, yung tatay ang namatay. So, may kinalaman to sa extrajudicial settlement, Attorney M, 'di ba? O kasi kapag ka estate ang pinag-uusapan, ibig sabihin yung naiwan ng namatay, ibig sabihin nun dalawa, either judicial settlement or extrajudicial settlement. Yung extrajudicial settlement, Attorney M, no, ginagawa kung nagkakasundo-sundo lahat ng mga heirs o yung mga naiwan ng yumao na i-liquidate o kumbaga pa yung estate ibenta at paghahati-hatian nila yung proceeds. Pero dapat pumayag lahat. So Lahat, kung may isang kapatid na, kapag ka may isa na ayaw, oo naman, may karapatan kayong tumanggi. Tama, di ba, Attorney M? Yes. So, tsaka in essence, Attorney Joey, kung hindi pa napapartition yung property, co-owner silang Correct. lahat. So, pwede namang ibenta Oo, ng nanay ano nyo yung share lang niya. No? So, hindi ibig sabihin, pag binenta niya, yung buong ari-arian na yung maibebenta na. Kasi, mayroon dong portion na kanya lang at may portion doon na sa inyo. Pero siguro, Attorney Joey, from a Oo, practical perspective, maganda na muna sila, i-partition muna nila yung property, no? Yun. Kung alin, para kung ibenta, specifically identified kung mapag-usapan yung alin yung portion na para kanino, para kung halimbawa ibibenta ng nanay nyo yung share niya, yung share lamang niya, hindi na mahirapan din to partition pa. Sana maipartition na yung property para magkaroon kayo ng kanya-kanyang titulo, 'di ba? So hahatiin in essence yung property at iba yung share ng nanay nyo, iba yung share na sa inyo. So hindi rin kasi natin pero yung pwedeng pagbawalan na Attorney Joey yung nanay niya na ibenta. Kung gusto niya ibenta, yung Tama share naman. lang niya. Oo.
Oo, pero sa extrajudicial sa partition na 'yan, kailangan pagkakasunduan pa rin ninyo sa Yes. extrajudicial settlement. Hindi Kailangan po mag-agree pwedeng kayo. i-allocate mo, oo, hindi po pwedeng i-allocate mo lang sa self mo na, Ito, gusto ko. ito yung akin at pwede Oo. kong ibenta 'to. Hindi, kasama pa Mhm. rin siya dun sa pag-uusapan ninyo sa extrajudicial settlement ng paghahati-hatian para pwede niyang maibenta yung kanyang, share Mhm. lang. Oo. Pero Kaya 'di ang ba sagot Attorney diyan, Joey, yes. Wait, mm. mm. Oo, pero Attorney Joey, Mm. sa atin lang ha, mas maganda rin na mag-extrajudicial settlement na, no? Kasi Correct. baka mas matagal at Mm. mas magastos pa, lalo na kung medyo magtatagal yung proceedings in court, baka magka-problema pa kayo. Mag-agree na lang para maipartition na, mag-usap-usap na kayo, ano bang portion ng Correct. para kanino. Kasi less gastos po yun para sa inyo at in the long run, mas makakatulong po para sa inyong lahat. Ayun. Tama. Okay, Ayun. ito naman ang susunod na katanungan, Attorney Joey. Attorney, I would like to seek legal advice regarding an employee who is currently on approved medical leave but decided to resign effective immediately. In this situation, may the employer legally require the employee to submit a medical certificate or justification explaining the immediate resignation? Thanks in advance. So nagpaalam na may sakit siguro, nag-medical leave, tapos biglang nag-resign na lang. Oo. Hindi na lang Oo. nagpakita. Pero 'di ba oo, oo. Pwede Nag-ghost si naisip dalawa, employer. naisip ko dito. Oo. Yung AWOL naiisip ko, absence without leave. Pero naman naisip ko na, 'di ba kasi sa batas natin, hindi natin pwedeng i-compel ang isang tao na magtrabaho Oo. para sa atin kung ayaw Yeah. niyang magtrabaho nung tao. Oo. Oo. Yun nga lang, kailangan may yung period na Yes. i-observe kasi may 30 days tayo na time Mm-mm. dapat na ibigay Parang sa ating ito-turn employer over kapag din, tayo Attorney ay Joey. correct. Mm. Mm. Oo. So, kumbaga, hindi naman, again, kagaya na sinabi natin, Joe, hindi kasi natin pwedeng pilitin, di ba? Kapag ka ayaw na talaga, kasi involuntary servitude yun, which is prohibited by the Correct. Constitution. Pero, yung ating labor code kasi sinasabi niya, dapat may 30-day period din na ibinibigay na, parang grace period din sa employer. Kasi, lalo na kung highly technical kasi, Attorney Joey, yung work, kung minsan kailangan mong mag-train ng kapalit mo or i-turn over yung certain documents, baka kailanganin gawin yan. And siguro kung yan lang naman ang magiging problema, magandang kausapin na ni employer sa employee kung yun lamang yung pangangailangan para i-turn over. Oo. Pero hindi na natin siya Oo. pwedeng pilitin na bumalik pa sa Oo. trabaho kung At saka ayaw na hindi mo niya. Oo. At hindi mo siya pwedeng i-require na mag-submit ng medical certificate Oo. kasi kanya yun kanya yung Oo. karapatan na kanyang pagde-decide na kahit pa sabihin niyang ang dahilan ang sakit niya o kung sa anumang dahilan Oo. basta't ayaw na niyang magtrabaho, ang pwede mo lang pwede mo lang ma-negotiate dyan is yung period na yung 30-day period na pagka-turn Yes. over. Pero yung i-require siyang i-submit yung kanyang medical Yes. certificate, ang sagot dyan hindi mo siya Hindi. pwedeng i-compel. Oo. Kasi in fact, entitled sa medical leave, Attorney Joey, yung Correct. isang empleyado. At kapag nagpa-file ka naman ng medical leave, hindi mo naman sasabihin anong sakit mo dun. Bakit ka magpa-file ng Oo medical naman. leave, no? In fact, under our Data Privacy Act, it's considered as sensitive personal information. So, hindi mo Correct. pwedeng pilitin yung isang Tama. tao. Bakit? Ano yung... Kasi syempre, madidisclose niya yung sakit niya. Di ba? Baka nga, siya Oo. mismo nahihirapan siyang, halimbawa, no, Attorney Joey, it's a Process. very... Oo. Oo, di ba? Medyo that person is also going through the motions of accepting kung ano ba yung kanyang karamdaman. Tapos, i-obliga mo pa siyang i-disclose, di ba? So, hindi po siya pwedeng mangyari na ipipilitin mo siya to disclose at mag-issue ng medical certificate. Pero, yun nga, you can negotiate probably as to the period of turnover para lang hindi rin magkagap yung employer in terms of yung pangangailangan niya kung very technical yung trabaho na ginagawa ng kanilang employee. Ayun. Oo, para hindi mag-incur ng losses yung company kung technical yung Yes. posisyon na iniwan ng
Correct. Mhm. Ayan, naku, wala na pala tayong oras. Excited Oo tuloy ako nga. makita ka next week, Attorney M. Nako, Dami-dami dami tayong natin, pag-uusapan. dami-dami natin pag-uusapan, oo. Yes. Ayan, maraming salamat mga kasambahay. At para po sa mga may nais idulog sa kahit na anong problemang legal, ipadala po ang inyong mga tanong sa 0925-355-5778. At huwag pong kalimutang ilagay ang inyong pangalan at antayin po ang aming text o tawag. Sana po ay may natutunan kayo sa naging huntahan namin ngayong gabing ito. Maraming salamat po muli. Ako po si Attorney Joey Domingo. Ayan, nairaos na naman namin ni Attorney Joey ang isang episode ng Huntahang Legal. At salamat po sa inyong mga kasambahay sa pagtangkilik sa inyo pong programa. Lagi po nating tatandaan, ang batas ay para sa lahat ng tao at hindi lamang po para sa mga abogado. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Legal. Attorney Joey, Yes, Attorney M. Salamat salamat po po sa sa Diyos. Diyos!